Matapos ang napakalaking mansyon, sinabi ni Van na mas angkop ang magic ng produksyon para sa isang Panginoon kaysa sa mahika ng 4 na elemento at kahit interesante ito, alam niyang mas mahalaga pa rin ang mahika na pang-atake para maprotektahan ang mga tao para mas payapa ang kanilang pamumuhay. Sumang-ayon si Tilan at Camin ngunit sinabi ni Sparda na tama iyon kung panahon ng digmaan, gayunman para sa mga taong gustong pagandahin ang kanilang buhay, mas naiintindihan sila ni Van lalo na't nakapagtayo na rin siya ng bahay. Alam din nila na hindi normal ang mahika ni Van kaya't nag-alok siya na gagawa pa ng mga bahay kung magdadala sila ng mas maraming kahoy, hindi pinalampas ang alok at inutusan nila ang kanilang grupo na mag-uwi pa ng mga kahoy. Lumapit ang matanda ng nayon at tinanong kung pwede ring magpagawa ng bahay para sa mga taga roon, dahil malakas ang hangin at ulan at palaging binabaha ang mga munting bahay nila at totoo nga, napakapangit na ng kalagayan. Gusto sana ni Van na gawin iyon pero alam niyang nakakapagod gumawa ng napakaraming bahay ng sabay-sabay, gayunman dahil sa lagay ng mga bahay ay nagpasya siyang magsimula sa pag-aayos ng daan ng nayon kahit pansamantalang walang bahay. Sumang-ayon ang mga tao at tumulong dahil alam nilang tama si Van, sa ganitong paraan ay ginamit ni Van ang kanyang magic ng produksyon para pasayahin ang mga tao, at makikita siyang inaayos at nire-remodel ang mga bahay. Ipinagmalaki ni Tilly kung paanong ang dati hindi matirhan na bahay ay naging malinis at maayos, namangha ang lahat sa dami ng mana ni Van at sa husay ng disenyo ng mga bahay at ipinaliwanag ni Van na grid layout ang disenyo. 4 na bahay ang pinagsasama sa isang block at ang mga pangunahing kalsada ay bumubuo ng isang maayos na network. Ginawa niyang magkakapareho ang mga bahay para maiwasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Pansamantala pa lamang ang mga ito at kapag nakakuha siya ng dekalidad na bato, iaangkop niya ang bawat bahay ayon sa pamilya at nagpatayo rin siya ng simpleng bathroom sa tabi ng mansyon na itinatuwa ng mga babae. Para kay Van ay praktikal lang iyon para maligo, sa isip niya ay ang bathroom ang pinakamadali at isa sa mga pinakagusto niya noong dati niyang buhay. Hiniling niya kay Periel na punuin ng tubig ang mga paliguan gamit ang water magic at kay Kashi naman ay paiinitin ang tubig gamit ang panggatong at sa madaling sabi, tradisyonal na paliguan ang mga iyon. Tahimik ang lahat hanggang imbitahan ni Natalie at L'Oreal si Van na maligo kasama sila. Tumanggi si Van at sinabing malaki na siya para doon at habang naliligo ang dalawang babae, binanggit ni L'Oreal na ibinigay din ni Van ang parehong ginhawa sa mga taga-nayon, at tinawag siyang kahanga-hanga at bihira para sa isang maharlika. Naantig siya at sinimulang ikwento kung gaano kagaling si Van mula pagkabata, noong 2 taong gulang pa lang ay mahusay na sa estrima at pag-aaral at hanggang sa kasalukuyan, matagal siyang nagkwento tungkol sa buhay ni Van. Sa gabi ay naligo si Van at narinig si Kamshin na tumitingin sa kanyang katawan at nagtatanong kung lumaki ba ang mga kalamnan niya. Hindi makapaniwala si Kamshin dahil mas payat pa rin siya kumpara kay Dee at sinabi ni Van na natural lang iyon dahil katabi si Dee, kaya lahat ay magmumukhang payat. Nangakong mag-ensayo si Kamshin para maging tulad ni Dee kaso pinigilan siya ni Van. Dumating si Dee at ang kanyang mga kasama at sinubukan ni Van na umiwas, pero pinigilan siya ni Dee at pinilit na makisama at pagtatapos, bumalik si Van sa kanyang silid at humiga sa kama at nakatulog agad. Kinabukasan ay sinuri nila ang lahat at iniulat ni Camin na tapos na ang hukay. Natuwa si Van at iminungkahing lagyan ito ng tubig na para magamit din sa inumin at paliguan at dahil dito, humingi sila ng tulong kay Sparda. Gamit ang kanyang mahika ay inilihis niya ang tubig mula sa kalapit na ilog, habang sina Camin at ang iba pa ay naghukay ng mano-mano at sa huli, tinulungan pa ni Van ang lahat sa pamamagitan ng pagpapatibay sa lupa at mga pader. Habang pinapanood niya ang lahat na nagtatrabaho at naisip ni Van kung gaano kasaya ang paggawa ng isang bagay ng sabay-sabay para sa iisang layunin at para sa kanya, mahalaga ito para sa pag-unlad ng nayon at inaasahan niyang 1 linggo lang ang gugugulin para matapos ang lahat. Pagsapit ng hapon, binanggit ng mga manggagawa kay Van na maaari na niyang makita ang nayon at nagulat ang ating bida subalit pinili muna niyang ihinto roon ang trabaho. Sinubukan siyang kumbansihin ni Dee na magpatuloy dahil maaabot nila ang nayon sa loob ng ilang oras. Tumanggi si Van at itinuro sina Kamshin at ang iba pa at humiling ng kaunting awa. Wala nang nagawa si Dee kundi pumayag na huminto muna, bagamat sinabi niyang akala niya ay nakahanap na siya ng bagong training. Para kay Dee ay warm up pa lang iyon at namangha si Van na may lakas at enerhiya pa rin si Dee, at ganoon din si Sparda na halatang nadismaya dahil hindi pa makapagpatuloy, tunay ngang legendaryong masisipag ang dalawa.
Kinabukasan, sa wakas ay nakarating sila sa ilog at tinipon ni Van ang mga kabalyero at nagpasalamat sa kanilang pagsisikap. Alam niyang siguradong nahirapan sila at pagtatapos, inutusan niya si Sparda na papasukin ang tubig kung saan winasak ang harang at pinakawalan ang agos ng ilog. Nagpalakpakan ang lahat nang makita nilang maayos na umagos ang tubig at umabot ito hanggang sa nayon. Namangha ang mga taga-nayon habang umiikot ang tubig sa buong lugar at pagdating ni Van, napansin niyang malapit nang umapaw ang tubig at maaaring lumaki pa kapag umulan. Kaya iminungkahi niyang gumawa ng lawa sa likod ng nayon at naisip niyang napakagandang ideya iyon, dahil kung may imbakan ng tubig ay makakatulong ito sa panahon ng tagtuyot, kaya't pinagpasyahan nilang ituloy ito at nang matapos ay sinabi ni Kamshin na para sa isang nayong walang sapat na tubig, kahit lawa ay malaking tulong na bilang imbakan. Hindi na nila kailangang mag-alala sa supply ng tubig. Habang pinapanood ito ng mga tao at nagpasalamat ang matanda kay Van, dahil matapos ang napakatagal na panahon ay hindi na nila kailangang maglakad hanggang ilog para kumuha ng tubig. Sinabi ni Van na wala iyong anuman at masaya siya na umabot na ang tubig sa nayon upang mamuhay ng payapa ang mga tao. Sa ibang eksena ay makikita ang isang babaeng blonde at isang batang babae na si Eret sa loob ng isang karwahe. Kakagising lang ni Eret kaya hinahaplos ng blonde ang kanyang ulo at para sa batang si Panorama, ayos lang iyon ngunit pinagalitan niya si Eret sa pagtawag sa kanya ng ganoon sabay mas mariing paghaplos sa ulo nito. Giit ni Panorama na malayo pa ang biyahe patungo sa hangganang nayon kaya't ipinayo niyang magpahinga muna. Pagbalik sa nayon ay makikita kung paano pinatatag ni Van ang pader kung saan naglagay pa siya ng tarangkahan. Ang dating putik na pader ay naging konkretong pader matapos niyang haluan ng bato ang lupa at dahil dito, hindi na basta makakapasok ang mga bandido. Ngunit para kay Van ay hindi pa iyon sapat kaya't naglagay siya ng mga balista sa ibabaw ng mga pader, may kasamang panangga sa harap para makaputok habang ligtas at namangha si Till sa lawak ng nagagawa ng production magic ni Van, tila kaya nitong lumikha ng kahit ano. Kahit maliit ang nayon ay para na itong isang pinatibay na lungsod at ayon kay Dee parang maliit na kuta na ito, at walang bandido ang makakapasok at napaisip si Dee kung ano kaya ang nangyari kung maaga sanang nakita ng Lord Halpa at ito ang ama ni Van, ang tunay niyang kapangyarihan bago siya itinaboy. Sigurado raw na uunlad sana ang buong syudad sa pamumuno ni Van, iminungkahi ni Sparda na huwag na siyang tawaging ganoon dahil mas pinili lang ni Van ang offensive power noon, ngunit para kay Dee ay hindi maaaring baliwalain ang kakayahan ni Van. Ang kapangyarihan niya ay hindi lang pangdepensa at maaari rin itong gamitin sa labanan na isang lakas na higit pa sa karamihan, gayunpaman ay pinanatili ni Sparda ang kanyang paninindigan na ang kapangyarihan ni Dee ay pangdepensa at hindi para sa pananakop ng ibang bansa. Pinahinto ni Van ang diskusyon dahil walang silbi ang manghinayang sa kapalaran o talento at gagawin lang niya kung ano ang dapat niyang gawin. Natatawa niyang sinabi na walang napapala ang pagrereklamo, kahit na tinukso siya ni Sparda kung balak ba niyang maghimagsik laban sa Marquez. Sa gitna nito ay nagutom ang tiyan ni Van at pagkatapos maghanda ni Till ng pagkain ay napag-usapan ang kita ng nayon. Sinabi ni Sparda na isang mangangalakal lang ang dumarating bawat buwan at tugon ni Van, sa ngayon kaya niyang sagutin ang materyales at sapat ang ani ng nayon. Pero dagdag ni Sparda na wala silang sangkap para sa mga matatamis na gusto ni Van kaya't napaisip si Van, humingi siya ng mga ideya para sa negosyo sa nayon at iminungkahi ni kami ng materyales at ni Till ang pangangaso, pero parehong hindi pinili ang isa at aasa kay Van at ang isa naman sa mga kabalyero kaya napunta sila sa gubat. Sinabi ni Sarah na naiinis siya dahil tila sobra ang pag-iingat ni Natalie at Kamin sa mga regalo na natanggap nila at ayaw nilang madumihan. Nainis si Van pero ipinaliwanag nila na pamaman ng kayamanan iyon at nagpasalamat si Van sa kanilang pagpapahalaga, ngunit pinapaalala na kailangang gamitin ang mga ito para sa depensa at inilabas ni Sarah ang isang matibay daw na kalasag at hiniling ni Van kay Kamshin na hampasin ito. Mahina ang unang hampas kaya sinabi ni Sarah na seryosohin at biglang may nahulog na piraso ng kalasag. Nang makita ito ay umiyak siya at sinabing hindi pa man lang niya nagagamit at pinapakalma siya ni Van, inaayos ang kalasag gamit ang kanyang mahika kaya't parang bago uli. Maya-maya ay lumapit si Sarah kay Van at tinanong kung bibiliin nila ang mga mineral sa paligid. Ipinaliwanag niya na sa kagubatan sa paanan ng kabundukang Wolfbrook ay may mapanganib na mga halimaw, kaya maaaring nakakakuha ng bihirang mineral nang hindi umaakyat. Ipinakita niya ang bakal, tanso, pilak, ginto at maging mithril at nagulat si Van at tinanong kung bakit walang nagmina noon,
Haka ni Sarah dahil sa layo at hirap ng lugar kaya't pang-explore lang ang ginagawa ng mga kabalyero. Naintindihan ni Van na kung may mineral dito at malamang napupuno ng yaman ang buong kabundukan, tinanong niya kung pwedeng gamitin ang bakal at pinayagan at ginamit ni Van ang mahika at ginawang kubo ang bakal. Ipinaliwanag na tinunaw niya ito pero may natirang dumi kaya't di tiyak ang purong antas. Namangha si Sarah at humiling ng mga espada na isang maikli at isang mahaba at agad gumawa si Van, kinontrol ang kapal at pinipiga ng husto at nabuo ang maikling espada at sumunod ang mahabang espada sa parehong paraan. Napasigaw si Sarah sa tuwa at humiling din ang iba at kinabahan si Van pero pumayag, dahil sila ang nagdala ng mineral at habang nagtatalo kung sino ang mauuna, sinuri ni Floriel ang espada at sinabing maibebenta ito sa mataas na presyo na ikinagulat ni Van. Pagkatapos ay napansin ang Mithril at ipinaliwanag na bihira itong matagpuan sa gubat na maaaring senyales ng kalapit na dungeon. Ipinaliwanag kung gaano ito kahalaga dahil kung may dungeon ay dadami ang tao at kalakalan sa nayon. Dagdag pa na ang mga dungeon ay pinagmumulan ng pambansang kayamanan tulad ng alahas at mga relikya, at ayon sa protocol kapag may nai-report na bagong Mazmorra, ang gremyo ay agad magtatayo ng sangay sa pinakamalapit na nayon. Nag-alinlangan si Van kung magandang ideya bang ipaalam ito agad, dahil wala pa siyang sapat na kakayahan para tumanggap ng mga tauhan ng gremyo at bukod pa roon, maaaring salakayin sila ng karatig bansa para maagaw ang mga kayamanan. Nalilito si Floriel at nagtanong kung hindi ba sila padadalhan ng mga sundalo para protektahan at patunayan ang pagkakaroon ng Mazmorra, ngunit inamin ni Van na istorbo lamang siya sa pamilyang Ferteo kaya't kapag nakita nilang mahalaga ang lugar, madali siyang itataboy at ililipat sa ibang lugar. Dahil dito ay iminungkahi ni Floriel na ipagpaliban muna ang pagtuklas sa Mazmorra hanggang sa umunlad ang nayon, upang mas mahirapan ang mga Ferteo na makialam at matapos magkasundo ay inutos ni Van sa kanyang mga tauhan na iwasan muna ang lugar ng Mazmorra, habang nangunguhan ng mga yaman. Nang makita ni Van na ginagawa nila ito para sa kanya at taos-puso siyang nagpasalamat at sa kanilang pagbabalik sa nayon, nag-iikot si Van at Dil sa mga kalsada nang biglang may dumating na Odino na sumisigaw na may paparating na kawan ng mga nakabaluting butiki. Agad inutos ni Van na itaas ang tulay at isasara ang tarangkahan at ginawa ito ng mga tao habang nanginginig sa takot sa likod ng pinto, umaasang hindi makakatawid ang mga halimaw at bilang leader. Tumayo si Van ng matatag at sinabi niyang naiintindihan niya ang kanilang takot at ang ayaw nilang lumaban. Kaya sabay-sabay silang lalaban dahil alam niyang hindi niya kayang protektahan ang lahat mag-isa, kaya humingi siya ng tulong at pagkakaisa na buong determinasyon na hiniling ang kanilang mga kamay upang ipagtanggol ang nayon na ngayon ay kanilang tahanan. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.